Tumakas si Lucia, isang dalagang nakdadalang tao, nang walang direksyon sa bakubakong daan patungo sa isang liblib na bayan sa kabundukan ng Sierra Madre. Ang kanyang damit ay nakadikit sa kanyang katawan dahil sa pawis, at isang nanginginih na maleta ang hawak sa kanyang kamay. Palubo na ang araw sa likod, namgaburol, ngunit hindi niya nararamdaman ang init. Ang nararamdaman niya ay takot, gutom, at isang bigat sa kanyang sinapupunan na nagpapaalala sa kanya na hindi siya maaring sumuko. Tumakas siya mula sa hacienda bago sumikat ang araw, habang natutulog pa ang amo at walang nagbabantay sa kanya. Lumakad siya ngang milya-milya nang hindi lumilingon. Umaasa na ang alikabok ay tatakpan ang kanyang mga yapa at ang kanyang nakaraan. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang masigaw mga banta, ang pangalan na ayaw na niyang marinig. Muli, nang tuluyang bumaksak ang dilim, nakita niya ang isang lumang bahay sa tuktok ng burol. Ang mga bintana nito ay basag at ang bubong ay bali-bali, ngunit isang hibla ng uso ang lumalabas sa chimenea. Hinigpitan ni Lucia ang panyo sa kanyang ulo at umakyat sa daan, 3 beses. Siyang kumatok sa pinto, nanginginig. Isang mahinang boses ang sumagot mula sa loob. Sino iyan sa ganitong oras? Isang pagod na babae aniya at isang buhay na isisilang. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok ka, anak, dito ay. Wala nang lakas para manghusga. Tumawid si Lucia sa pintuan ng hindi lumilinggon. Ang hangin sa loob ng bahay ay siksik, amoy luma na wax, mamasa-masang kahoy, at lumang alikabok. Ang ilaw ng para ng gasera ay nakabitin ng tabingi, napapalabas ng maanino na gumagalaw tulad ng pagod na kaluluwa sa mabita na pader. Sa kanyang harapan, ang babaeng nakasuot ng kulay abong abito ay nakatingin sa kanya ng walang kurap, nakasandal sa isang tungkot na tila. Sumusuporta sa kanyang katawan at sa kanyang pananampalataya. Nagugutom ka ba? Tanong ng matandang madre. Tumango si Lucia. 2 araw na akong hindi kumakain. Kung gayon, kumain ka muna at magpaliwanag ka. Mamaya, dinala siya ng madre sa isang mahabang mesa kung saan may tira-tirang tinapay at isang umuso na palayo. Kumain si Lucia ng dahan-dahan na may kahihiyan na tila bawat subo ay nangangailangan na pahintulot. Nang matapos siya, binigyan siyang babaeng isang kumot at itinuro ang isang pinto sa gilid. Maaari kang manatili ngayong gabi. Bukas na natanting na kumalampag ang sahig sa ilalim nga kanyang mapaa habang ginagabayan siya sa isang pasilyo na puno ng lumang larawan. Ang mamukha ng hindi kilalang tao ay nakatingin mula sa gintong frame na may halong nostalgia at babala. Sino? Sila? Tanong ni Lucia. Ang manauna sa atin. Ang ayaw umalis. Sagot na. Madre at nagpatuloy sa paglakad. Ang silid ay maliit, na may kamana bakal at isang bintana na tinakpan ng isang punit na kurtina. Inilagay ni Lucia ang maleta sa sahig, umupo, at huminga ng malalim. Sumasakit ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang kaluluwa sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw ay tahimik. Humuni ang hangin sa mga bitak at ang tiktak ng isang orasan ay nagmamarka na ritmo na tila malayo sa oras. Sa gabi, narinig niya ang mayapa matungkot na kumakalatkat maboses na nagdarasal at bumubulong ng mga pangalan. Bumangon siya, binuksan ang pinto at nakita ang isang pilaeng matatanda na naglalakad patungo sa kapilya sa dulo ng pasilyo. Walang sinuman ang tumingin sa kanya na parang wala siya. Tahimik niya silang sinundan. Sa loob, ang kandila ay nagpapailaw sa altar na nababalutan ng alikabok. Nagdasal sila para sa mga patay. Ngunit naramdaman ni Lucia na nagdarasal din sila para sa kanilang sarili. Nang sumikat ang araw, ginising siya ni Madre Eusebia sa pamamagitan ng pagkatok sa pinto. Bumangon ka. Hiya, dito ay lahat ay nagtatrabaho. Dahan-dahang bumangon si Lucia. Tinatakpan ang kanyang tiyan ng kanyang kamay. Ano ang magagawa ko? Magsimula ka sa kusina.
Ang amoy kapengamay at lumang, tinapay ay pumupuno sa hangin. Isa-isang umupo ang matatanda sa mesa. Ang ilan ay tumingin sa kanya ng may kuryosidad. Ang iba ay may pagmamahal. Mayroong isang babae na hindi nagsasalita. Naglalala lamang ng walang katapusang. Shaul, ang isa naman ay nakukuwento, nege mahinasyong labanan. At isang lalaki na nakahiwalay sa tabing ng bintana na walang imik. Iyan si Don Esteban, bulong ni Madre Eusebia. Hindi na siya nagsasalita sa loob ng maraming taon. Tinitigan siya ni Lucia. Mayroon siyang puting buhok, manipis na balat, mga mata na nakapikit na tila. Tumitingin sa loob. Mayroong isang bagay sa kanyang mukha na pamilyar sa kanya, ngunit hindi niya may paliwanag. Lumipas ang mga araw, nagwawali si Lucia sa mga pasilyo, naglalaba, nagluluto, nagpapagaling ng maliliit na sugat. Ang kanyang presensya ay nagsimulang magbigay ng ritmo sa lugar. Ang ilang matatanda ay naghihintay sa kanya tuwing umaga para lamang marinig ang kanyang boses. Binabasa niya sa kanila ang malumang liham, tinutulungan silang magsulat nga madasal, minsan ay nagtatawanan sila, minsan ay tahimik na umiyak. Isang hapon habang nililinis niya ang attic, nakita niya ang isang chest na nababalutan ng alikabok. Sa loob ay may maliham, rosaryo, lumang tela, at isang larawan na sepia. Dito, isang dalagang babae ang ngumingiti na may matamis na ekspresyon. Naramdaman ni Lucia ang isang malakas na tibo sa kanyang dibdib. Ang babae ay may parehong mole sa tabingang labi tulad niya. Sa likod ay isang pangungusap na nakasulat sa kumupas na tinta. Sa aking anak na babae na may pag-asang makita, muli siya. Nanginginig ang kanyang magadaliri. Bumaba siya ngang hagdan na. Tumatakbo at hinanap si Madre Eusebia. Sino ang babaeng ito? Tanong niya habang ipinapakita ang larawan. Tiningnan ito ang madre at naging kulay abo ang kanyang mukha. Saan mo nakita? Iyan? Sa attic. Na-krus si Madre Eusebia. Ang pangalan niya ay Dolores Avila. Nanirahan siya dito 30 taon na ang nakakaraan. Isang araw ay lumabas siya sa pangunahing pinto at hindi na bumalik. Naramdaman ni Lucia na nawawalan siya ng hininga. Dolores Avila ang pangalan ng nanay ko. Ang katahimikan ay pumuno. Sa silid kainan, tumigil sa pagsasalita ang matatanda. Dahan-dahang itinaas ni Don Esteban ang kanyang ulo. Gumalaw ang kanyang malabi ng walang tunok. Nanginginig ang kanyang makamay. Ano ang sabi mo? Bulong niya sa mahinang boses. Lumapit si Lucia. Sinabi ko na ang nanay ko ay si Dolores Avila. Tinitigan siya NG, matanda at sa isang sandali. Sa kanyang malabong mata ay sumiklap ang isang bahit ng buhay. Huminga ng malalim si Madre Eusebia. Hindi maaring mangyari, aniya. Namatay si Dolores sa panganganak. Dahan-dahang umiling si Lucia. Hindi, nakaligtas ako. Pinalaki ako na isang babae sa San Cristobal. Sinabi niya sa akin na namatay ang nanay ko ng bata pa. Ngunit hindi niya kailanman binanggit ang tungkol sa tatay ko. Ang katahimikan ay naging mas mabigat kaysa sa hangin. Ibinaba ni Don Esteban ang kanyang tingin at binitiwan ang rosaryo sa sahig. Panginoon, bulong niya, 30 taon. Hindi naintindihan ni Lucia. Kilala mo siya? Hindi sumagot ang matanda, ngunit isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Lucia. Nasa mesa ang larawan. Tiningnan niya ang matampok, ang ngiti, ang mole. Walang duda, ito ang kanyang ina, ngunit bakit naroon ang kanyang larawan sa lumang bahay na iyon? Ano ang koneksyon niya sa mga matatandang iyon? Sa labas, malakas ang ihip ng hangin. Sa kapilya, isang kandila ang namatay mag-isa. Kinabukasan, kinausap siya ni Madre Eusebia. Lucia, may mga bagay na mas mabuting hindi na usisain. Dito ay, lahat tayo nabubuhay sa katahimikan. Ngunit ang babaeng iyon ay ang nanay ko. Kung gayon, ipagdasal mo siya. Huwag ka nang mahanap.
Tumango si Lucia, ngunit ang apoy nga kuryosidad ay nagsimula ng sumiklab sa loob niya. Naramdaman niya na ang kanyang pagdating ay hindi aksidente, na mayroon o isang bagay na gumabay sa kanya sa lugar na iyon. Habang lumipas ang mga araw, sinimulan niyang obserbahan ng mas maingat si Don Esteban. Nakita niya siyang nakaupo sa harap ng bintana, ang kanyang labi ay gumagalaw na tila nakikipag-usap sa nakaraan. Sa tuwing lumalapit siya, sinusundan siyang kanyang mga mata. Hindi siya nagsasalita, ngunit ang kanyang mga galaw ay kinikilala siya. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa pasilyo, inabot niya ang nanginginig na kamay. Ang nanay mo, bulong niya, hindi umalis. Pinilit siya, huminto si Lucia na hindi humihinga. Ano ang sinasabi mo, Don Esteban? Minahal ko siya, aniya habang ipinipikit ang kanyang mata. Ngunit huli na ang lahat. Bago siya makapagtanong ng marami, nawalan ng malay ang matanda. Nagtakbuhan sina Madre Eusebia at ang iba pa upang tulungan siya. Dinala siya sa kanyang kama. Wala iyan, sabi nga Madre. Matanda na siya, hindi na makayanan ng kanyang puso ang maemosyon. Ngunit, alam ni Lucia na mayroong isang bagay sa loob ng taong iyon na nabasag at na ang kanyang kwento at ang kanyang kwento ay konektado ng isang bagay na higit pa sa isang pagkakataon. Nang gabing iyon, habang hinahampas ng hangin ang mga bintana, naintindihan ni Lucia na ang kanlungan kung saan siya nahanap na pahinga ay siya ring lugar kung saan ang nakaraan ay naghahanap ng pag-alaala. Sa mga sumunod na araw, naramdaman ni Lucia na nagbago ang bahay. Hindi ito isang bagay na makikita niya, kundi isang vibration na kumakalat sa bawat sulok. Ang pinto ay nagsasara ng mag-isa, ang orasan ay humihinto sa parehong oras, at ang matatanda ay bumubulong ng pangalan na hindi niya kilala. Tuwing gabi, nananaginip siya ng isang babae na iniaabot sa kanya ang kanyang kamay mula sa isang madilim na pasilyo. Tinatawag ang kanyang pangalan. Nang magising siya, ang alinggaw-ngaw ay nananatili sa kanyang dibdib. Isang hapon habang naglalaba siya ang makumot sa bakuran. Narinig niya ang mayapa sa likuran niya. Si Don Gregorio, ang matandang sundalo. Hija, aniya namay. Seryosong tono. Kagabi, narinig ko siyang tinatawag ka. Lumingon si Lucia. Ako, o ikaw. Sinabi ni Don Esteban ang pangalan mo habang natutulog. Naramdaman niya ang isang kilabot. Sigurado ka? Kasigurado ko sa aking katandaan, aniya at dahan-dahang umalis. Ngunit may mga bagay na mas mabuting hindi napakinggan. Nang gabing iyon, lumapit si Lucia sa silid ni Don Esteban. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Sa loob, ang matanda ay natutulog na may maikling pahinga. Sa mesa ay isang lumang kuwaderno at isang nakasinding kandila. Lumapit si Lucia ng walang ingay. Ang kuwaderno ay may basag na takip at sa unang pahina ay isang nanginginig na sulat. Dolores Avila, 1863. Kung sakaling bumalik siya, sana ay matakpuan niya dito ang aking kapatawaran. Umaatras si Lucia. Naramdaman niya na nanginginig ang kanyang binti. Hindi siya makahinga. Kinuha niya ang kuwaderno ng maingat at binuksan ito. Mayroong mga liham, dasal, tala, mapirasong alaala. Pinakawalan ko siya dahil ang kahihiyan ay mas mabigat kaysa sa pag-ibig. Ipinangako ko na babalik ako kapag natapos ang lahat. Hindi nagpapatawad ang Diyos sa mga duwag at ako ay duwag. Isang luha ang bumagsak sa pahina ng gumalaw si Don Esteban at nagmulat ng mata. Hindi mo dapat basahin iyan, aniya, sa garalgal na boses. Tinitigan siya ni Lucia, nanginginig. Sino ang nanay ko? Para sa iyo, matagal siyang tinitigan ng matanda na tila naghahanap ng lakas ng loob na magsalita pagkatapos ng ilang dekada ng katahimikan. Ang nanay mo ay ang aking anak na babay. Binisiwan ni Lucia ang kuwaderno. Ano ang sinasabi mo? Nawala ko siya bago ka isinilang. Ipinangako kong
Hahanapin ko siya, ngunit nang bumalik ako ay huli na ang lahat. Sinabi nila sa akin na namatay siya at ngayon ay nakikita ko siya sa iyong mga mata. Ang katahimikan ay naging hindi na makayanan. Umaatras si Lucia ng isang hakbang, pagkatapos ay isa pa. Hindi maaring mangyari. Dapat ay loloka niya aniya habang kinukumpleto ang pangungusap. Nagsama ang maluha at takot. Bakit walang nagsabi sa akin? Bakit nila ako hinayaang lumaki sa mga kasinungalingan? Dahil nagtago din ako sa katotohanan, aniya habang ipinipikit ang kanyang mamata. Tumakas si Dolores. Dahil hindi niya nakayanan ang aking pagmamatas. Hinusgahan ko siya at pinarusahan akong ang Diyos sa katahimikan. Naramdaman ni Lucia ang halo-halong galit at awa. Ang bigat ng 30 taon na mga sikreto ay bumaksak sa kanilang dalawa. At bakit mo ako hinayaang lumaki nang hindi alam? Tanong niya, dahil ang taong dapat ako ay namatay sa mismong araw na umalis ang nanay mo. Tanging ang lugar na ito at ang aking pagkakasala ang natira sa akin. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Lucia. Malakas ang ihip ng hangin at kumakalampag ang mga haligi. Sa dilim, naririnig niya ang ngahikbi ni Esteban na halo-halo sa mga dasal ng iba pang matatanda. Bumangon ang nakaraan mula sa libingan at hindi niya alam kung ito ay dumating upang iligtas siya o upang hatulan siya. Kinaumagahan, naghihintay sa kanya si Madre Eusebia sa kusina. Hindi ka natulog, aniya nang hindi tumitingin sa kanya. Hindi ko kaya, kung gayon makinig ka, hija. Dito ay bawat isa ay may dalang kasalanan. Ang sa iyo ay hindi magpatawad sa oras. Ang kay Esteban ay hindi magmahal ng dapat. Ibinaba ni Lucia ang kanyang ulo. Sinabi niya na loloko siya. Siya nga, kumpirma ngang madre. Alam niya mula nang dumating ka, ngunit gusto niyang makita kang mabuhay bago magsalita. Bakit ninyo itinago ang lahat na ito sa akin? Dahil mas hindi masakit ang mapatay ka pa walang pangalan. Hinikpitan ni Lucia ang kanyang makamaw. Kailangan kong malaman ang lahat. Tumango si Madre Eusebia. Kung gayon, umakyat ka sa atik, hanapin ang isang asul na kahon. Naroon ang kulang. Ngunit tandaan, may mga katotohanan na mas mabigat kaysa sa kasinungalingan. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan. Ang hangin sa atik ay siksik, puno nga, alikabo at amoy ngang lumang kahoy. Nahanap siya sa mga basag na muebles at mga tabing larawan hanggang sa makita niya ang isang asul na kahon na tela. Sa loob ay may maliham, isang hiblangang buho at isang singsing na nakaukit na may mga inisyal na EA. Sa ilalim, isang sobre na selyado ng pulang wax. Binuksan niya ito. Ang liham ay nakatuon sa kanyang ina, si Dolores. Kung hindi tayo paghihiwalayin ng kapalaran, sana ay malaman ng aking apo na hinanap ko siya sa bawat pagsikat ng araw. Hindi ako karapat-dapat sa kanyang kapatawaran, ngunit ipinagdarasal ko ang kanyang pangalan araw-araw. Esteban Avila. Tinitupi ni Lucia ang liham at inilagay sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang isang bagay na gumagalaw sa kanyang sinapupunan, isang mahinang sipa na tila isang tahimik na sagot. Umiyak siya hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil naintindihan niya na ang bata na nasa kanyang sinapupunan ay hindi dumating upang ulitin ang kasaysayan, kundi upang tapusin ito. Bumaba siya mula sa atik na may hawak na liham. Nagtipon ang matatanda sa silid kainan. Tinitigan siya ni Don Gregorio nang may seryosong tingin. Nahanap mo ba ang hinahanap mo? Tanong niya. O, sagot niya, nahanap ko ang pamilya ko. Nang hapong iyon, ang langit ay natakpan ng mga ulap at nagsimulang umulan. Hinahampas ng tubig ang bubong na tila umiyak din ang bahay. Nanatili si Don Esteban sa kanyang silid na humihinga ng may kahirapan. Pumasok si Lucia at umupo sa tabi niya. Hindi mo na kailangang magsalita, bulong niya. Alam ko na ang lahat. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay.
Wala na akong oras, aniya, ngunit ipangako mo sa akin na hindi ka alis. Ang bahay na ito ay nangangailangan na. Buhay, hindi ko alam kung kaya kong manatili. Kaya mo, sagot niya, dahil ang dala mo sa loop ay ang kinabukasan nating lahat. Umiyak si Lucia ng tahimik. Hindi binibitiwan ang kanyang kamay hanggang sa ang pahinga niya ay naging mahina, halos hindi na naririnig. Pumasok si Madre Eusebia pagkatapos at tinakpan ang katawan ng isang kumot. Nagpahinga na siya, aniya sa tahimik na boses, tulad namga sa wakas ay pinatawad. Nang gabing iyon, nanatili ang dalaga ng mag-isa sa kapilya, nagsindian kandila at inilagay ito sa ilalimen larawan en kanyang ina. Makasama na tayo, bulong niya sa kanilang tatlo. At habang nangingini ang apoy, naintindihan niya na ang bahay ngamga nakalimutan ay hindi lugar upang mamatay, kundi upang isara ang mga siklo na naiwan ng buhay. Ang masumunod na araw pagkatapos ng pagkamatay ni Don Esteban ay kulay abo na tila nagluluksa din ang langit. Kaunti lang ang nagsasalita ang matatanda. Ang ilan ay tahimik na umiyak, ang iba ay tumitingin lamang sa mga maulap na bintana. Lumakat si Madre Eusebia na may hawak na rosaryo, bumubulong ng mga dasal na tila sumusuporta sa mga dingding. Hindi nakatulog si Lucia sa mga gabi. Nakaupo siya sa tabi, hapoy, hinahaplos, ang kanyang bilok na tiyan at iniisip ang hiniling ng matanda. Manatili ka, ang bahay na ito ay nangangailangan ng buhay. Ang pahaya na iyon ay hindi siya pinayapa. Isang hapon, habang nagtitiklop nga damit sa bakuran, nakita niya ang isang grupo nga kalalakihan mula sa bayan na papalapit. Tatlo sila, ang mayor, isang eskritor, at isang binata na may malaking sombrero. Magandang hapon, Senorita, sabi ngang mayor. Napunta kami upang pag-usapan ang ari-arian ng bahay na ito. Tama, ayon sa mga record, si Don Esteban ang huling may-ari. Nang walang direktang tagapagmana, ang gusali ay mapupunta sa munisipyo. Hinihpitan ni Lucia ang panyo sa kanyang makadaliri. Ako ang kanyang apo. Itinaas ng mayor ang kanyang kilay. Mayroon ka bang madokumento upang patunayan iyan? Nag-atubili si Lucia. Wala, ngunit mayroon akong liham na isinulat niya mismo. Hindi iyon sapat sa legal, sabi ng eskritor sa tuyong boses. Nang walang akta, nang walang mga saksi, nang walang rehistro, ang ari-arian ay dapat ibigay sa estado. Ang binata na nakasuot ng sombrero, na nanatiling tahimik, ay nakatingin sa kanya. Nang maingat, hayaan ninyong mausap kami ng maisa. Hiling niya. Tiningnan siya ng mayor na nalilito, ngunit sumunod. Nang lumayo ang iba ng ilang hakbang, inalis niyang binata ang kanyang sombrero. Ako si Mateo Avila. Ako, ang great-grandson ng nakababatang kapatid ni Esteban. Tiningnan siya ni Lucia na nagulat. Kung gayon, malayo tayong makamag-anak. Oh, sagot niya na may malungkot na ngiti. Napunta ako upang malaman kung ano ang natira sa kanya. Ngunit tila ang tanging naiwan niya ay isang pangako. Ipinakita ni Lucia kay Mateo ang kapilya. Doon, sa harap ng larawan ng kanyang ina, ipinakita niya ang liham at kwaderno ni Esteban. Binasa ni Mateo ang ito ng tahimik na nakakunot ang no. Nagbabago ito ng mga bagay, bulong niya. Kung mayroong isang implied will, matutulungan kitang irehistro ito. Bakit mo iyon gagawin? Tanong ni Lucia. Dahil ang apelidong Avila ay nakabayad na napakaraming utang sa katahimikan. Sama sumunod na linggo, nanatili si Mateo sa bahay upang tumulong sa pagayos. Ngamga papeles ni Esteban. Muling nagsimulang ngumiti ang matatanda. Pinakmamasdan ni Lucia siyang naktatrabaho sa tabi na bintana. Ang liwanag na paglubog na araw ay nagbibigay na kulay tanso sa kanyang mukha ilang taon na. Rin siyang hindi nakaramdam mega kapanatagan sa tabi na isang lalaki. Isang gabi, habang nagre-repaso silang mga dokumento,
Tumayo si Lucia na may kirot sa mukha. Ano ang nangyayari? Tanong niya na may pag-alala. Ang bata, sa tingin ko ay, lalabas na siya ngayon. Tumakbo si Mateo upang hanapin si Madre Eusebia na agad na umakyat na may dalang mga tuwalya, tubig, at dasal. Mahaba at magulo ang panganganak. Sumigaw si Lucia ng may lakas na nagpagalaw sa buong bahay. Sa labas, malakas ang hampas na ulan sa bubong. Nagdarasal ang matatanda sa pasilyo. Ang ilan ay umiyak. Ang iba ay paulit-ulit na sinasabi ang kanyang pangalan. Makalipas ang ilang oras, isang matalim na iya ang pumutol sa madaling araw. Isang sanggol na babae. Kinuha ni Lucia ang bata sa kanyang bisik na kabalot sa isang kumot. Maganda siya, sabi ni Madre Eusebia. Ano ang ipapangalan mo sa kanya? Tumingin si Lucia sa larawan ng kanyang ina, Dolores. Ang pangalan ay pumuno sa hangin ng isang bagong kapayapaan. Dahan-dahang lumapit si Mateo na may ngiti. Ipinanganak siya sa bahay na ito, aniya. Siguro ngayon ay masisira na ang sumpa. Sa mga sumunod na araw, dahan-dahang gumaling si Lucia. Nagpapalit-palit ang matatanda sa pag-alaga sa sanggol. Pinapakain nila ito ng may pagmamahal na tila bawat isa ay nakahanap sa kanya ng dahilan upang magpatuloy sa pahinga. Bininyagan siya ni Madre Eusebia sa kapilya gamit ang tubig na amoy rosemary at banal na tinapay. Isang araw, habang nagsasampay si Luciang damit sa araw, dumating si Mateo na may hawa na liham. Napunta ako sa bayan, aniya na may maliwanag na mukha. Tinanggap ngang rehistro ang patutu ni Esteban. Legal na sa iyo ang bahay. Tiningnan siya ni Lucia ng walang imik. Akin, iyo, et ng anak mo. Bumuhos ang mga luha ng walang pahintulot. Hindi ko alam kung paano magpasalamat. Huwag kang magpasalamat. Ngumiti si Mateo. Ipagako mo lang sa akin na hindi mo hahayaang muling mapuno ang katahimikan ang bahay. Nang gabing, iyon, may musika sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Kinuha ng matatanda ang mga lumang gitara. Nahanda si Lucia nga matamis na tinapay at ang alingaw-ngaw ngang gatawanan ay umabot sa bubong. Pinakmamasdan siya ni Mateo mula sa pintuan. Sa kanyang tingin ay mayroong higit pa sa pasasalamat. Lumipas ang mabuwan. Hindi na amoy kamatayan ang bahay, kundi amoy sariwang kape at tuyong bulaklak. Nagtanim, si Lucia niya mga yasmin, sa tabian niya pinto at jainawang maliit na paralan. Ang attic. Dun, tinuturuan niya ang matatanda na magbasa at kinukwentuhan. Naman nila siya ang magkwento ang nakaraan. Para hindi na tayo muling matalo ang paglimot, sabi niya palagi. Bumabalik si Mateo bawat linggo mula sa bayan upang tumulong sa mga pagayos. Sa pagitan ng matawanan, pagtatalo, at mahabang pag-usap, lumago ang koneksyon sa pagitan nila ng natural na nakakatakot. Isang hapon, habang nagpipinta silang pader, hinawakan niya ang kanyang kamay. Mananatili ka ba dito habang buhay? Tanong niya. Hindi ko alam, ngumiti si Lucia. Sa ngayon, ito lang ang lugar kung saan ako nakaramdam ng buhay. Nang gabing, iyon, nagdala ang hangin ng kakaibang katahimikan. Napanaginipan ni Lucia ang kanyang ina. Nakita niya itong bata na may parehong ngiti sa larawan. Wala ng utang, anak, sabi ng boses sa panaginip. Ang dating sakit ngayon ay ugat na. Nagising siya na may luha at kapayapaan na hindi niya kilala. Sumikat ang araw sa bintana. Mahimbing na natutulog si Dolores sa kanyang kuna. Nang bumaba siya, naghihintay ang matatanda sa kanya na may hawak na kung ano, ang rosaryo ni Esteban. Gusto naming itago mo iyan, sabi ni Madre Eusebia. Sinabi niya na ang lugar na ito ay mapupunta sa iyo balang araw. Kinuha ni Lucia ito ng may pagalang. Kung gayon, maging simbolo ito ng kung ano tayo, hindi ngang kung ano ang nawala sa atin. Humuni ang hangin, ginagalaw ang maga, kurtina, unti-unting nawawala ang alingaw-ngaw na nakaraan. Pumasok si Mateo na may dalang sariwang bulaklak.
May naisip ako, aniya. Maari nating buksan ang bahay na ito para sa iba. Babae na may anak, matatanda na walang pamilya, maging isang tunay na kanlungan. Tinitigan siya ni Lucia ng tahimik. Isang kanlungan para sa mga nakalimutan. Oh, sagot niya. Ngunit may bagong pangalan. Ano? Bahay? Pag-asa. Ngumiti siya. Ipagmamalaki ako nganay ko. Nang gabing iyon, habang natutulog ang lahat, lumabas si Lucia sa bakuran. Iniilaw na ang buwan ang magabato, ang kamalig ang pader kung saan minsan siyang naniwala na matatapos ang kanyang kwento. Ngayon ay naintindihan niya na nagsisimula pa lamang ito. Hinaplos niya ang kanyang walang laman na tiyan at tinitignan ang langit, bumulong, salamat, nanay, salamat, lolo. At ang hangin mahinahon at mainit ay tila sumagot sa kanyang isang matanda at malambing na boses. Walang sumpa kung saan may pag-ibig, tanging alaala. Ang unang taglamig sa bahay paasa ay dumating na may ginaw na bumubutas sa buto. Ngunit sa loop ay hindi kailanman namatay ang apoy. Ginawa ni Lucia ang mga bakanteng silit na tulugan para sa mga babaeng tumatakas sa gutom o pang-aabuso. Bawat kama ay may kumot, dasal at layunin. Nagsimulang mapuno nga tawanan ng mga bata ang mga pasilyo. Si Madre Eusebia, mas marupo kaysa dati, ay gumagalaw ng dahan-dahan, ngunit laging nakangiti. Tuluyan nang nanatili si Mateo. Ang kanyang presensya ang hindi nakikitang haligi na sumusuporta sa lugar. Si Dolores, ang sanggol, ay gumagapang sa pagitan ng mapaang matatanda, nagbibigay nga pagmamahal na tila tinapay. Isang gabi, habang natutulog ang lahat, nagising si Luciana, nagulantang sa ingay sa bakuran, kinuha ang isang flashlight, tumawid sa pasilyo, at nakita ang isang anino sa tabing gate. Sino diyan? Tanong niya sa matatag na boses. Ang katahimikan ang tanging sagot. Dahan-dahan siyang lumapit. Ginagalaw ang hangin ang dahon ng kamalik. At pagkatapos ay nakita niya ang isang lalaki na nakasandal sa bakod na ang muka ay kalahating natatakpan ng dilim. Lucia, aniya, at ang kanyang boses ay isang tuyong hampas sa dibdib. Biglang bumaksak ang kanyang mundo. Si Raul, ang ama ng kanyang hindi pa ipinapanganak na anak, ang lalaki na kanyang tinakasan. Sa ilalim ng ulan at mga sigaw, mas payat siya, nakalubog ang mga mata, mahaba ang balbas, ngunit may parehong panginginig ang banta sa kanyang tono. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Umatras. Hinahanap ka. Hinahanap ang akin. Hinihpitan ni Lucia ang flashlight. Gamit ang dalawang kamay. Wala kang pagari dito. Ikaw ay sa akin, sagot niya. At umalis ka na parang magnanakaw. Nagising sa ingay ang mga aso sa kapitbahayan. Isang ilaw ang sumindi sa bahay. Lumabas si Mateo sa pintuan. Sino iyan? Tanong niya. Nilunok ni Lucia ang kanyang lawe, isang multo mula sa nakaraan. Umabanta si Raul ngang isang hakbang. Huwag kang makialam bata, nakialam na ako, sagot ni Mateo, na tumayo sa harap ni Lucia. Lumabas si Madre Eusebia sa likod na may hawak na krusipiho. Ito ay isang sagradong lugar, aniya na may tatag. Hindi pinapayagan ang karahasan dito. Tumawa si Raul ng mapait. Sagrado, nasaan ang iyong Diyos nang kinuha niya? Ang aking asawa, huminga ng malalim si Lucia. Walang kumuha sa akin. Umalis ako dahil unti-unti mo akong pinapatay. Umabante si Raulenge isa panghakbang. Mas mahina ang boses, halos nagmamakaawa. Hindi ako dumating upang makipagawe, gusto ko lang siyang makita. Tumingin siya sa loob. Sabi nila, may anak akong babae. Nanigas si Lucia. Wala kang kinalaman sa kanya, akin din siya, hindi. Ang kanyang boses ay isang latigo. Siya ay anak na katahimikan na ibinigay mo sa akin at ngayon tapang na mayroon ako upang sirain ito. Humunin ng malakas ang hangin, pinatay ang
flashlight. Sa isang sandali tanging pahinga lamang ang narinig. Ibinaba ni Raul ang kanyang ulo. Kung gayon alis ako, aniya. Gawin mo, sagot ni Mateo. Bago ka paabutan ng bukang liwewe dito, bumalik ang lalaki. Ngunit bago tawirin ang gate ay bumulong siya nang hindi lumilingon. Hindi ko hihilingin na. Masamain ka, Lucia, tandaan mo lang na akin ka nun. At nawala siya sa ambon. Naramdaman ni Lucia na nangingini ang kanyang binti. Hinawakan siya ni Mateo nang walang sinasabi. Ang katahimikan ay mabigat tulad ng takot. Dapat mangyari iyon, bulong ni Madre Eusebia sa pagod na boses. Walang pagtubos ng hindi kinakaharap ang mga multo. Ginugol ni Lucia ang natitirang gabi ng gising. Tinitignan ang kanyang anak na natutulog. Hinahaplos niya ang kanyang malambot na kulot at inisip kung gaano siya kalapit sa pagbabalik sa parohong impyerno. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya tumakbo. Sa pagkakataong ito ay nanatili siya ng nakatayo. Kinaumagahan tinipon niya ang mga babae at matatanda sa silid kainan. Kagabi may nagtangkang magdalang ng nakaraan sa bahay na ito, aniya, ngunit dito ay lugar lamang para sa nakapagpapagaling. Ang mga mukha ay nakatingin sa kanya nang may paggalang. Hindi tayo maguho, patuloy niya. Tayo ay pundasyon, bawat isa sa atin. Pinakmamasdan siya ni Mateo mula sa likuran ng may tahimik na pagmamalaki. Mula sa araw na iyon, lahat ay nagtrabaho ng masigasig. Nagtanim silang gapuno sa hardin, pininturahan ang madingding, binuksan ang isang maliit na tindahan ng pananahi. At isang gulayan. Ginawa ni Lucia ang kamalik, ang mismong lugar kung saan siya natulog sa kanyang unang gabi ng pagtakas na isang karaniwang silid. Isinabit niya sa dingding ang larawan ng kanyang ina at sa ilalim ay isinulat niya sa asul na pintura. Kung saan may takot, doon sumisibol ang pag-asa. Isang linggo ng tanghali, isang kartero ang dumating na may opisyala sobre. Binuksan ni Lucia ito na nanginginig. Ito ay isang supena. Nagain si Raul ang demanda para sa custody. Tila gumalaw ang lupa sa ilalim ng kanyang paa. Binasa ni Madre Eusebia ang dokumento at tumingin sa kanya. Huwag kang matakot, anak. Ang tumatakas sa nakaraan ay hindi maaring angkinin ang hinaharap. Naglakbay si Mateo kasama si Lucia sa korte ng bayan. Naroon si Raul na nakasuot ng hiniram na suit at may pagod na ekspresyon. Nakinig sa kanilang dalawa ang hukom, isang lalaki na may seryosong boses. Nagsalita si Lucia ng mahinahon. Hindi niya hinanap ang kanyang anak dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pagmamataas. Hindi niya kailangan ng apelyido, kailangan niyang kapayapaan. Ibinaba ni Raul ang kanyang tingin, nagbuntong hininga ang hukom. Gino, mayroon ka bang sasabihin? Wala, bulong niya. Nawala ko na ang pinakamahalaga. Ang kaso ay na-arkive. Lumabas si Lucia sa korte na magaan ang loob. Ang araw ay naghihintay sa labas. Mainit at bago. Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay. Tapos na. Hindi. Ngumiti si Lucia. Nagsisimula pa lamang. Nang hapong iyon, nang bumalik sila sa bahay Pag-asa, nagtakbuhan ang mga bata upang salubungin sila. Nagsasalita si Dolores ng mangga, bagong salita at kumakapit sa lig ng kanyang ina. Ang lugar ay punong buhay. Ang tunog ng pagkain sa apoy, ang awit ng matatanda, ang tawanan ng magababay. Umayat si Lucia sa atik paglubok ng gabi. Nagsindi. Siya na kandila sa harap ng galarawan ni Esteban at ng kanyang ina. Salamat, bulong niya. Hindi ninyo ito nakita. Ngunit ang inyong pag-ibig ang nakligtas sa akin. Dahan-dahang gumalaw ang hangin na tila isang sagot. Dahan-dahang bumaba si Lucia. Nakita si Mateo sa bakuran na nakatingin sa mga bituin. Ano ang iniisip mo? Tanong niya. Ang iyong kwento ay nagsimula sa pagtakas at ngayon ay lahat ng tao ay lumalapit sa iyo. Lumapit siya. Minsan ay kailangang mawala ang lahat upang maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng magkaroon ng tahanan. Hinawakan ni Mateo ang kanyang kamay. At ano na ngayon?
Tiningnan ni Lucia ang bahay na inilawan mula sa loob. Patuloy akong makbubukas ng mga pinto. Mayroon pang ibang makababay sa labas na naniniwala pa rin na ang dilim ang kanilang tanging takas. Ngumiti ang lalaki. Kung gayon, hindi ka nag-isa, hindi na muli, sagot niya, ng gabing iyon, nagdala ang hangin ng amoy ng sariwang tinapay at basang lupa. Huminga ang bahay na tila isang buhay na nilalang na pumipintik sa pagitan na mga anino. Ipinikit ni Lucia ang kanyang mga mata, narinig ang mga bulong nga matatanda na nagdarasal, ang malayo na awit ng gatandang. Sa unang pagkakataon, ay may kahulugan ang lahat. Kinaumagahan, ipininta niya sa itaas ng pasukan ang isang bagong pahayag. Dito nagtatapos ang takot, dito nagsisimula ang buhay. At nang itinaas niya ang kanyang tingin, naramdaman niya na ang bukang liwewe ay isang personal na pagpapala. Ang pangakong lolo, ang boses ng kanyang ina, ang pag-ibig na muling sumisibol sa bawat sulok. Ang lahat ay nakaisa sa isang katotohanan. Walang sinumpa, walang parusa, tanging mang-aaral, tanging manggalandas. Nashavoko siya'y nagtakpo. Ang Togarov ay nagdalang kakaibang ginit, mabigat, no, tila nagbabadya ng isang bagay. Kumakalampag ang lupa sa bawat yapa at ang hangin ay mayroong katahimikan na nauna sa bagyo. Ang bahay pag-asa, na ngayon ay mas buhay kaysa kailanman ay puno ng galaw. Mga babaeng nagluluto, matatanda sa hardin, mga bata na nagtatakbuhan sa pagitan, naga-mega puno. Naglalakad si Lucia sa mga pasilyo na hawa ang kamay ng kanyang anak, 2 taon na si Dolores. Isang ngiti na nagpapaliwanag sa lahat at isang nakakahawang tawa na nagpapalimot sa anumang pagod. Nanay, bakit lahat sila nakatira dito? Tanong. Niya nang may inosensya na tanging mabata lamang ang mayroon. Ngumiti si Lucia. Dahil lahat tayo ay nangangailangan ng lugar upang muling magsimula, lumabas si Mateo mula sa bakuran na nababalutan ng alikabok at sawdas. Natapos ko na ang bagong kamali, aniya. Gagamitin itong workshop para sa mga babaeng nananahi. Tinitigan siya ni Lucia nang may pasasalamat. Kung wala ka, hindi ito magiging possible. Kung wala ka, walang dahilan para gawin ito. Sagot niya habang pinupunasan ang kanyang pawis. Ang pag-ibig sa pagitan nila ay lumago ng walang pagmamadali ng walang malakas na pangako. Ito ay isang koneksyon na gawa sa pinagsamang trabaho, komportableng katahimikan, at mga tingin na nagsasabingan lahat. Ngunit mayroong isang bagay sa hangin ng araw na iyon, isang banayad na tensyon na hindi may paliwanag ni Lucia. Nang hapon habang lumubo ang araw sa likod ng burol, ang langit ay naging isang nakakabahala na pula. Nagpatong-patong ang mga ulap na parang mga bundok na hapoy, na krus si Madre Eusebia. Ang init ay nagdadala ng kapahamakan, bulong niya. Walang sinuman ang dapat magiwan ng magkandila na nakasindi ngayong gabi. Tumango si Lucia, ngunit sa loob niya ay may gumalaw. Bago matulog, pumunta siya sa kamalig, ang parehong lugar kung saan siya minsan umiyak ng mag-isa at nanginginig. Dun ngayon ay nag-imbak sila ng mga buto, kasangkapan at tela. Naglagay siya ng isang maliit na kandila sa isang sulok at tahimik na nagdasal. Salamat sa paggawa ng aking sakit na isang tahanan, bulong niya. Nakatitig siya sa apoy ng matagal. Hindi niya napansin na binuksan ng isang agos ng hangin ang isang siwang sa bintana. Umindayok ang kandila, nahulog at nagsimulang lamunin ng apoy ang dayami sa sahig. Nang gabing iyon, lahat ay natutulo nang magsimulang pumaso ang uso sa masiwang. Si Dolores ang unang umubo. Nagmulat ng mata si Lucia na tuliro at nakita ang orange na liwanag na sumasalamin sa pader. Sumigaw si Mateo. Sa loob ng ilang segundo, nakagulo ang lahat. Lumabas ang matatanda na nanginginig. Ang mga babay ay may dalang mga bata. Nagliliyab ang hangin at umungol ang langit. Ang kamalig ay isang dilaeng apoy. Tumakbo si Lucia patungo. Dito na may hawa na timba ng tubig.
ngunit pinigilan siya ni Mateo. Malapit nang bumaksak. Narun sa loob ang larawan ng nanay ko at ang mga liham sigaw niya na sinusubukang kumawala. Lucia, hindi mo kaya, sigaw niya. Ngunit tumakbo na siya. Sinalubong siya ng init sa mukha at binulak siya ng usok. Pumasok siya sa kamalik na tinatakpan ang kanyang sariling ang basang kumot. Kumakalampa ang mga dingding, kumikinang ang bubong na tila impyerno. Sa gitna ng usok ay natanaw niya ang larawan. Ang mukha ni Dolores Avila, kalahating. Natupok ng apoy, tumakbo, inalis ito sa dingding at sa mismong sandaling iyon ay bumaksak ang isang beam sa tabi niya, isang pagsabog, isang segundo na tumagal ng kawalang hanggan. Pumasok si Mateo sa likod niya na umubo at sumisigaw na lumabas siya. Naabot ni Lucia ang labasan na may hawak na larawan sa kanyang dibdib. Nahulog siya sa sahig na humihingal habang tuluyang nilalamon ng apoy ang bubong. Kinalatkat siya ni Mateo palabas. Tinatakpan siya ng kanyang katawan. Nang makarating sila sa bakuran, isang pagsabog ng makasparkang nakpaliwanag sa gabi. Gumuho ang kamalik na may huling dagundong. Lahat ay nanonot ng walang magawa habang nilalamon ng apoy ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Umiyak si Lucia ng tahimik, ang larawan sa kanyang nga bisik. Ang kanyang nga kamay ay umitim sa usok. Nawala ko na naman ang lahat, bulong niya. Niyakap siya ni Mateo. Hindi, sa pagkakataong ito ay hindi. Paano mo nasabi iyan? Dahil ang itinayo natin ay hindi nasusunog narito, aniya habang hinahaplos ang kanyang dibdib. At sa bawat isa sa kanila ay lumapit ang mga babae, ang mga bata, ang matatanda. Nagdarasal si Madre Eusebia ng malakas. Ngunit matatak ang kanyang mata, ang apoy ay naglilinis. Aniya hindi sumisira, nagbabago. Itinaas ni Lucia ang kanyang tingin. Nagsisimulang kulayan ng bukang liwewe ang abot tanaw. Sa pagitan ng umuusok na baga, isang figura ang liwanag ang lumitaw. Hindi isang tao, kundi ang anyong larawan ng kanyang ina na sumasalamin sa mainit na hangin. Na tila pinalaya siya ne apoy. Natutulog si Dolores sa mga bisik ni Rita, isa sa mga bagong babay na dumating. Ilang linggo na ang nakakaraan. Lumapit si Lucia, hinaplos siya at ngumiti. Hindi siya makakakita ng guho, kundi mga simula. Ang mga sumunod na araw ay isang pagsubok ng tibay. Nadamihan ng usok ang dingding, amoy abo ang hangin, ngunit walang sumuko. Gamit ang mga pala, timba at hubat na kamay, nilinis nila ang mga labi. Muling itinayo ni Mateo ang mabim. Ang matatanda ay naghabi ng bagong kumo. Ang mga babay ay nagtahi ng mga kurtina mula sa mga naisav na retazo. At sa gitna ng bakuran, kung saan dating naroon ang kamalik, naglagay si Lucia ng isang bato na may simpleng inscription. Dito sumiklap ang takot. Dito, ipinanganak ang pag-asa. Ang bagong gusali ay itinayo sa loob ng isang buwan. Mas malaki, mas maliwanag, na may puting dingding at malalaking bintana. Dun, naglagay si Lucia ang isang maliit na altar na may naibalik na larawan at ang rosaryo ni Lolo Esteban. Sa mesa ay isang nakasinding kandila, ang mismong kandila na minsan ay nagdulot ng sunog. Hindi ka ba natatakot na muling magsindi nito? Tanong ni Mateo sa kanya. Tinitigan siya ni Lucia ng mahinahon. Hindi ito tungkol sa pagkatakot sa apoy, ito ay tungkol sa pag-aaral kung paano gamitin ang liwanag nito. Nang gabing iyon ay nagkaroon ng pagdiriwang, nagtipon ang mga babay, matatanda at bata sa ilalim ng bagong bubong. Mayroong tinapay, musika at pulang alak sa mga earthenware jug. Kinuha ni Lucia ang salita na may hawak na Dolores sa kanyang bisik. Nagsimula ang lahat ng tumakas ako, aniya, iniwan akong lahat, ngunit ngayon alam ko na ang kapalaran ay itinulak lamang ako sa lugar kung saan ako dapat manatili, pumuno. Ang palakpakan sa silid
Pinakmamasdan siya ni Mateo na lubos na puno ng damdamin. At ano na ngayon? Tanong niya sa mahinang boses. Ngayon ay kailangan lang magpatuloy, sagot niya. Dahil ang pag-asa ay hindi minamana, ito ay itinatayo bawat araw. Nang gabing iyon, nang mamatay ang huling awit, lumabas si Lucia sa bakuran. Malinis ang langit, napakalinaw ng bituin na tila mahahawakan mo. Natutulog si Dolores sa kanyang bisik. Humihinga ng may kapayapaan ng isang hindi nakakakilala sa takot. Lumapit si Mateo ng tahimik at inilagay ang isang braso sa kanyang balikat. Naalala mo ba ang unang beses na nilampasan mo ang gate na iyon? Tanong niya. Oh, sagot niya. Naniwala ako na ito ang dulo ng daan at ito ang simula. Itinaas ni Lucia ang kanyang mukha sa langit. Humuni ang hangin na nagdadala ng halimuyak nga jasmine na kanyang itinanim. Taon na ang nakaraan. Ipinikit niya ang kanyang mata at naramdaman ang presensya ng mga wala na, ang kanyang ina, si Esteban, si Madre Eusebia, lahat. Sila doon sa katahimikan ng madaling araw. Salamat, bulong niya. Sumagot ang hangin, ginagalaw, anemej, daon NJ rosas. Dinala NJ apoy anemej dingding, ngunit ibinalik nito sa kanya ang isang mas mahalaga, ang katiyakan na laging. Nabibigay nga isa pang pagkakataon ang buhay sa sinumang may tapang na manatili. At sa ganon, sa gitna ng katahimikan ng kabundukan, naintindihan ni Luciana, ang kanyang kwento ay hindi tungkol sa pagtakas, kundi sa pagbabalik. Sa wakas, ay nakarating siya sa tahanan na ipinangako sa kanya ng kapalaran. Lumipas ang oras na parang hangin sa kabundukan, nang walang paalam at nag-iwan ng bakas na tanging ang mga matulungin na mata lamang ang makakabasa. 5 taon. Pagkatapos ng suno, ang bahay pag-asa ay hindi na lamang isang kanlungan. Ito ay isang buhay na komunidad. Isang pinalawak na pamilya na humihinga sa parehong hitimo. Ang bagong gusali na may puting dingding at mga cheddar beam ay amoy sariwang, tinapay sa umaga at basang lupa sa hapon. Nagtanim si Lucia ng majacaranda sa tabingan at bawat taksibol ay napupuno nga lilang bulala ang hangin na bumabagsak na parang banayad na ulan sa bakuran. Si Dolores, ang bata, ay tumatakbo ng walang sapin ang paa sa pagitan ng mga puno. Ang kanyang tawa ay umaalinggaw na parang mga kampana. Minsan ay humihinto siya sa harap ng altar kung saan nakalagay ang malarawan ng kanyang ina at lolo sa tuhod at sinasabi ng may pagiging seryoso ang bata, Lolo Esteban, Lola Dolores, maaari na kayong magpahinga. Sabi ni nanay, walang natatakot dito. Pinagmamasdan siya ni Lucia mula sa pinto na mainggiti na naghalo ng pagmamalaki at kalungkutan. Mayroon na siyang mas magaan na buhok dahil sa araw, makamay na pinatigas ng trabaho at isang kapanatagan na tanging pagkatapos lamang ng pagtagumpay sa paghihirap ang lumilitaw. Si Mateo ay nanatili sa tabi niya. Ang kanilang pag-ibig ay hindi kailanman nangailangan ng mapangako ni singsing ni malalaking salita. Ito ay binuo tulad ng mga pundasyon ng bahay, mabagal, matatag, kinakailangan. Isang araw ngang taglagas ay dumating ang dalawang babae sa gate. Nalalakat sila mula sa malayo na mga paa ay nababalutan ng alikabok at ang mga mata ay puno ng pagod. Isa sa kanila ay may hawak na malit na bata na nakabalot sa isang kumot. Nakita sila ni Lucia at naramdaman ang isang buhol sa kanyang dibdib. Para siyang nakatingin sa kanyang sarili ilang taon na ang nakakaraan. Sinalubong niya sila. Saan kayo galing? Mula sa San Jacinto, sagot ng matanda. Sinabi nila sa amin na dito tinatanggap ang mga walang mapuntahan. Kung gayon, nakarating kayo sa tamang lugar, sabi ni Lucia. Pumasok kayo at magpahinga. Tumawid ang mga babae sa gate. Isa sa kanila ang huminto upang basahin ang pahayag na nakaukit sa bato sa bakuran. Dito sumiklab ang takot. Dito ipinanganak ang pag-asa.
Ngumiti siya. Nang mahina, magandang mga salita, sumagot si Lucia. Hindi sila mga salita, sila ang naiwan pagkatapos ng sunok. Nang gabing iyon, habang tumutulong siya sa paghahanda ang hapunan, naramdaman ni Lucia na nagsasara ang bilog. Dumating, siya na may parehong takot at parehong pangangailangan na nakikita niya ngayon sa mga babaeng iyon. Ngunit kung saan dati ay may guho, ngayon ay may silungan. Nang umupo ang lahat sa mesa, humingi ngang pahintulot na magsalita si Madre Eusebia na ngayon ay matanda na at halos bulag. Ang bahay na ito ay hindi akin ni kay Lucia ni kanino man, aniya, ito ay sa pananampalataya. At ang pananampalataya, mga anak, ay hindi ang paniniwala sa mga himala, ito ay ang pagkakaroon nga, lakas nga, loob na lihain ang mga ito gamit ang maruming kamay at pagod na puso. Dahan-dahang pumalakpa ang babae. Ibinaba ni Lucia ang kanyang ulo na emosyonal. Nang gabing iyon lumabas siya sa bakuran. Nagdala ang hangin negamoy na kahoy at jasmine. Umupo siya sa batong bangko at, ayon sa kaugalian, nakipag-usap sa hangin. Naririnig mo ba, nanay? Wala ng takot, tanging pag-ibig. Ibinigay sa kanya na katahimikan na kabundukan ang isang malalim na kapayapaan na tila isang hindi nakikitang haplos. Nadala ng pagbabago ang masumunod na buwan. Ang maliit na tindahan ng pananahi ay naging isang kooperatiba. Ibinenta nila ang kanilang mga produkto sa nga kalapit na bayan at ang bahagi nga kinita ay ginamit upang mapanatili ang paaralan na itinatah ni Lucia sa atik. Doon, tinuturuan nila ang mga babaeng hindi kailanman nakakaroon na pagkakataong magbasa. Isang hapon, habang nagre-repaso kuwaderno, nakita ni Lucia ang isang binata na nakasuot unipormeng paaralan na pumasok. May hawak siyang liham. Ikaw ba si Doña Lucia Avila? Tanong niya. Oh, ito ay para sa iyo. Ipinadala ito, NG, Universidad, NG, Zacatecas. Binuksan ni Lucia ang liham. Si Dolores, ang kanyang anak, ay tinanggap sa isang programang scholarship para sa mga bata mula sa kanayunan. Bilis ng tibok ng kanyang puso. Tumakbo siya sa hardin kung saan pinapakain ng bata ang mamano. Iha, mag-aral ka ba sa Zacatecas? Nagmulat NG mata si Dolores na tila, binigyan siyang langit. Talaga. Niyakap niya ito ng mahigpit, nilalanghap ang buhok nito. Gusto kong makita mo ang mundo, na makilala ang hindi ko nakayanan, ngunit huwag mong kalimutan kung saan nagsimula ang lahat. Nang gabing iyon ay nagkaroon ng pista, nagdansa ang matatanda, kumanta ang mga babay, napalipat ng paper balon ang bata na umakyat na parang alitap-tap sa madilim na langit. Tumingin si Lucia sa itaas at naisip na marahil bawat ilaw ay isang natupat na dasal. Makalipas ang ilang araw, sinamahan niya ang kanyang anak sa batong daan na lumalabas sa bayan. May dalang maliit na maleta si Dolores at isang rosaryo na nakatali sa kanyang pulso. Sinamahan sila ni Mateo ng tahimik. Nang dumating ang karwahe, niyakap siya ni Lucia ng mahigpit. Ipagako mo sa akin na babalik ka palagi, nanay, sagot ng bata, at pagbalik ko ay dadalhan kita ng mga kwento. Umalis ang karwahe sa pagitan ng alikabok. Sinundan ito ni Lucia ng tingin hanggang sa mawala ito. Ang katahimikan na natira ay hindi malungkot. Ito ay puno. Ang tunog ng hangin sa pagitan ng mga charanda ay tila nagsasabi sa kanya na ang lahat ay nangyari ayon sa dapat. Lumipas ang taon. Pumuti ang buhok ni Lucia. Matandang kasama ni Mateo, nagtatrabaho sa lupa at inaayos ang sinira ng panahon. Ang bahay Pag-asa ay naging isang maliit na santuaryong rural. Dumating ang mga tao mula sa ibang bayan upang makilala ito, magiwan ng mga handog, humingi na payo. Ang ilan ay nagsabi na ang lugar ay may maliliit na himala, masaganang ani,
malusok na bata, imposibleng pagkakasundo. Ngumiti si Lucia sa tuwing naririnig niya iyon. Hindi sila mga himala, aniya. Ito ang nangyayari kapag ang mataw ay tumigil sa pagkatakot. Isang hapon ng taglamig, habang dahan-dahang lumubog ang araw sa likod ng bundok, naramdaman ni Lucia na mas mabigat ang kanyang katawan kaysa dati. Umupo siya sa parehong batong bangko kung saan siya maraming beses nang nakipag-usap sa hangin. Malamig ang hangin, ngunit hindi nakakailang. Lumapit si Mateo at inilagay ang isang kumot sa kanyang mga balikat. Masakit ba ang anumang bahagi? Hindi, sagot niya sa mahinang boses. Pakiramdam ko lang ay oras na para magpahinga. Nang gabing iyon ay nagsindi sila ng kandila sa altar. Humiga si Luciana, nakatingin sa apoy na sumasayaw. Wala na si Dolores doon, ngunit ang kanyang larawan ng dalagita ay nakasabit sa dingding sa tabi ng kanyang maninuno. Ang ilawng kandila ay nagpapalabas ng mga anino na tila gumagalaw na parang kaluluwa. Bago ipikit ang kanyang mata, bumulong si Lucia, walang sumpas sa itaas. Ang naroon ay paralan, at kung umakyat ng may pagalang marahil ay matuto. Naintindihan ni Mateo na nakaupo sa tabi niya na iyon ang kanyang huling maksalita. Hinawakan niya ang kanyang kamay at nanatili sa ganon hanggang sa kulayan ng bukang liwewe ang langit ng ginto. Kinaumagahan, umakyat ang buong bayan upang magpaalam sa kanya. Inilibing siya sa paanan ng pinakamalaking jacaranda, kung saan bumaksak ang galilang, bulaklak na parang ulan. Sa kanyang lapida ay inukit ang isang pahayag na siya mismo ang nagsulat ilang taon na ang nakakaraan. Dito nagtatapos ang takot. Dito nagsisimula ang buhay. Bumalik si Dolores mula sa Zacatecas ilang araw. Pagkatapos, lumuhod sa harap ng libingan at nag-iwan ng isang liham sa bato. Salamat, nanay. Aniya sa mahinang boses. Sa pagtuturo sa akin na ang tapang ay hindi minamana, natututunan ito. Dahan-dahang humuni ang hangin, natakpan ng mga lilang bulaklak ang libingan. Sa dulong alamba ang bahay Pag-asa ay nanatiling nakatayo, puti at maliwanag, na may mga bagong tawanan na pumupuno sa mga pasilyo nito. Sabi nila sa gabi, kapag bumaba ang katahimikan mula sa bundok, maririnig ang boses ng isang babae na kumakanta ng isang lumang lulabi. Hindi ito nakakatakot, nagbibigay ito ng kapayapaan. At sa gayon, sa di nakikitang hangganan sa pagitan ng buhay at alaala, nanatili si Lucia sa kung ano siya palagi. Isang ina, isang tahanan, isang ugat.